laban sa anumang uri ng karamdaman. MX3. Nagbabalik ako ng balita, mga igan, sanhin ang pag-usok ng South Wing ng electrical room sa Batasan Complex. Iniimbisigahan na. Hindi naman maiwasang magalit ni House Speaker Sonny Belmonte nang malamang sira pala ang fire truck ng Kamara. Darito ang report ni Chino Gaston. Mag-aalas 6 ng gabi nang mabulabog ang mga security guards sa South Wing building sa Batasan Complex. Isang pagsabog ang narinig ng ilang empleyado sa electrical room ng gusali. At kasunod nito ang paglabas ng makapal na usok. Daan-daang empleyadong agad pinalabas. Agad na rumisponde ang mga bombero ng Barangay Commonwealth at dito na pag-alamang may mga natunaw na wire sa loob ng electrical room. Dahil hindi naman malaking apoy, naapula ito agad ng pagbomba ng fire extinguisher. Alas 6:03 nang nagdeklarang fire out ang mga bombero. Simple na electrical fire. Yun lang yung panel board lang ang bumigay. Kaya lang i-isolate namin lahat. Baka may naapektuhan doon sa pagkasunog nung panel board na yon. Kaya hindi kami pwedeng magpaon ng power sa buong building unless hindi namin ma-check yung lahat ng dinadaanan ng wire. Inaalam pa ng mga fire investigator kung anong naging sanhi ng problema sa electrical room. Dahil nawala ng kuryente, kinailangan munang gumamit ng generator ang South Wing. May sariling fire truck ang Batasan Complex pero hindi ito ang nakaresponde. Lumalabas kasing sira pala ito. Bagay na ikinagalit daw ni House Speaker Sonny Belmonte. I just want to find out bakit nobody ever informed us na may diferensya yung fire truck dito. Naasahan natin na dito lang makakakuha na tayo. Para sa unang balita, Chino Gaston reporting. Inendorso na ni Pangulong Aquino ang pagsasabatas ng Freedom of Information Bill. Ayon naman sa ilang mamamahayag na nagsusulong ng panukala, dapat ay matagal na itong ginawa ng Pangulo. Narito ang report ni Ruth Cabal. I think we have very good news, and the President's marching orders to us was, and this was his words, to push ahead with freedom of information. Ito na raw marahil ang pinakaklarong posisyon ng Administrasyong Aquino sa Freedom of Information Bill mula nang ipinangako niya ito nung nangangampanya pa sa eleksyon 2010. Matatanda ang tilang malamlam ang posisyon ng pamahalaan ukol sa pagsasabatas ng FOI sa mga nakalipas na buwan. Kaya naman ang ilang mamamahayag na matagal nang nagsusulong ng panukalang batas na ito, tila matamlay ang pagtanggap sa pahayag ng Malacanang ngayon. So good na finally may klarong posisyon yung Malacanang kasi ang tagal-tagal na nagdili-dali, daming mga pangako, puro naman napako. Dapat lang, siguro yun yung pinakatamang sagot dapat lang, how it's going to be worded, ano exactly yung mga magiging exemptions, dapat pagbantayang mabuti. Sa ilalim ng FOI Bill, ginagarantiya ang karapatang makakuha ng impormasyon sa isyong may public concern, kung saan ang mga ahensya ng gobyerno ay obligadong maglabas ng official at public records. Pero may mga exceptions at isa ito sa mga naging malaking issue kaugnay ng FOI Bill. Halimbawa, di pwedeng isa publiko ang impormasyon tungkol sa national security o defense at law enforcement. Bumuo ang Malacanang ng isang study group para pag-aralan ng FOI Bill. Kaya raw natagalan bago pang nagbigay ng endorsement ang Pangulo para dito. We didn't pull any fast breaks or we didn't pull any tricks. Whether they liked or didn't like any of our proposals, we sat down and discussed it with them. The general exceptions are what is already recognized by law and jurisprudence, which is generally, if you want to describe what the exceptions are, if they would harm the ability of the state to, let's say, protect peace and order. Naging aktibo sa pagtutugma ng iba't ibang bersyon ng FOI Bill ang Right to Know Right Now Coalition at kumpiyansa silang masusunod naman ang napag-usapan para masiguro ang parehong interes ng publiko at ng gobyerno. We welcome the endorsement by the President himself. We believe that this is crucial. We believe that this is really an important institutional reform
that should be consistent with the President's agenda of accountability and transparency in his government. Hindi naman din siya sinasabi na magic pill yan, na it will solve all the problems. Mawawala ng corruption, maayos yung takbo ng gobyerno, but definitely it's going to facilitate. Tapos makikreate niya isang environment na magtutulak para sa isang mahusay na pamamahala. Para sa unang balita, Ruth Cabal reporting. Nitong Pasko at Bagong Taon, tiyak marami sa atin ang naparami ang pagkain sa kabi-kabilang handaan. Ano-ano nga ba ang mga paraan para mabawasan ang nadagdag na timbang nitong holiday season? Alamin sa report ni Cedric Castillo. Sa tangkad niyang halos 6 feet at tisoy na kutis, hindi lang daw pangalan ang artistahin sa estudyanteng si Rainier. Pero dahil sagad-sagad ang stress na dulot ng kanyang kursong electrical engineering, chibog ang kanyang panlaban. Hindi pa man daw noon sumasapit ang pinakamalaking tukso, ang kabi-kabilang kainan tuwing Pasko. Ito na ang nakikita ni Rainier pag humaharap sa salamin. Grabe, seryoso. Pag nakikita ko yung picture na yun, natatawa na lang ako. Parang laki-laki ko talaga nun eh. Minsan, naisip ko, parang, ano nangyari? Pero parang, kahit ano sabihin ko, parang nag-enjoy naman kasi ako kumain. Umabot ako ng 100 kilos. More than. Tapos sabi ko sa sarili ko, grabe, hindi to pwede. Then, tas na-feel ko, yung mga jeans ko, mga shirts ko, hindi na talaga kasya. Ang aspiring chef at caterer namang si Carlo, hindi raw nagpapabaya sa kusina. Sa business niyang ito, hindi na raw kailangan tanungin kung ano ang kanyang hilig. Kailangan talagang may panlasa para doon sa pagkain. Tsaka para makapag-invent ka rin ng mga bagong recipe. Nauubos ko. Nauubos mo yung alin? Yung niluluto ko eh. Ikaw rin nakakaubos? Ako din nakakaubos. Mabigat. Parang mahirap kumilos. Tapos, iba yung pakiramdam ng katawan pag tumataba ka na ulit. Nakikita nilang lumalaki ako, ibig sabihin masarap yung pagkain ko. Umorder ulit sila. Ngayong 2012, nangako ang magkabarkadang sina Carlo at Rainier na hindi lamang pahina ng kalendaryo ang kanilang pipilasin, kundi pati mga bilbil sa kanilang katawan. 1.5 oras at 3 beses sa isang linggo, hindi spatula kundi manibela ang hawak ni Carlo. Si Rainier naman, hindi na kailangang magpaderma. Natural glow raw kasi ang dulot ng pagja-jogging araw-araw. Sabayan pa raw ng biglang diet, 10 kilo agad ang natapya sa kanya sa loob lamang ng 3 linggo. Pero aminado ang binata, delikado ang kanyang ginawa. Na-feel ko, bigla yung katawan ko, parang tuwing gabi, nanginginig na lang. Tapos nahihirapan ako matulog. Parang nanginginig na lang. Tapos, so, I decided na mag-consult sa doctor. Doon nalaman na yung potassium level ko bumagsak. Yun. Kasi mali yung diet ko. Crash diet siya. Lesson learned sa akin, parang mag-consult din. Huwag yung parang feeling mo, Superman ka na, kaya mo lahat. Parang, hindi, kaya ko yan, maglulus talaga ako. Kasi may effect sa'yo masama eh. Para sa akin, huwag mong pagsabay ng sobrang diet at sobrang exercise. Dapat balance lang din. Bagaman wala pang bawas sa timbang, ramdam na raw ni Carlo ang pagbabago sa pananaw niya sa buhay. Paggising ko sa umaga, medyo nagiging maganda yung body clock ko. Nagigising ako ng nauuna pa sa alarm. Tapos parang mas excited ako tuwing magbabike ako eh. Medyo nagiging confident ka ng humarap sa ibang tao. Ugali na ng ilan sa atin ang gawing New Year's resolution ang pagpapayat. Kaya kadalasang napupuno ang mga gym tuwing umpisa ng taon. Pero makabubuti raw kung pipili ng fitness program na inyong mai-enjoy. Makabubuti raw ang ilang minutong cardio workout tulad ng jump rope o jumping jacks. Upper body workout tulad ng push-ups at sit-ups. At lower body workout tulad ng lunges. Para sa unang balita, Cedric Castillo reporting. 3 taong gulang na bata ay natake ng tigre sa isang zoo sa Russia. Romy Carduce, isang kampo na lang ang layo mula sa tuktok ng Vinson Massif. Huwag pa uli, tutok lang sa unang balita. They're back! Super ganda ng movie ni Judy. Balik talaga si Ryan. Sakto! Perfectly made for couples. At saan ka pupunta? Che-checkin ko po yung goto ng pinakukulaan ko dahil bukas,